Dahil sa masungit na panahon, pansamantala munang inihinto ang ginagawang pagpapatibay ng riprap sa May Cannon Road sa Baguio City. Hindi man inaasahan ng direkta epekto ng bagyo, pinaghahandaan na ng lokal na pamahalaan ang ulang dulot ng habagat. At live mula sa Baguio City may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Ivan, kung mapapansin nyo dito sa likuran ko, simula pa kaninang hapon yan ay makapal ang hamog o yung fog dito sa may Baguio City. At sinasabayan ito nung patuloy pa rin na malakas na buhos ng ulan, gayon din yung pag-ihip ng malamig at malakas na hangin. Ayon sa Office of Civil Defense, ito raw ay localized thunderstorms na sinabayan din ng bunsod pa rin ng habagat na pinaiigting ng bagyong Ineng sa pagitan ng alas 7 at alas 8 ngayong gabi ay bumubuhos pa rin itong malakas na ulan at kanina nga nasaksihan natin na sumabay ito doon sa uwian ng mga commuter hanggang sa mga sandaling ito. Ganito pa rin yung moderate to heavy rainfall. Naka-alerto na ang buong Cordillera region sakali mang magka-landslide. Sa ngayon o sa huling pakikipag-usap natin sa OCD, naitala na raw ang 58 millimeters na ulan. Malayo pa naman ito sa threshold na 150 millimeters na rainfall. Isang buwan makalipas ang landslide kung saan dalawa ang namatay sa bahaging ito ng Camp 7 sa Cannon Road. Tuloy ang construction para patibayin ang riprap. Pero kaninang umaga, nagsimula ng bumuhos ang ulan na sinabayan pa ng malamig na buga ng hangin. Kaya ipinahinto ang trabaho. Nakakapdi kami. Mahirap na Mahirap na po kasi mabagsakan yan Kapon ba umuulan na dito, sir? Hindi. Kanina lang, sir. Kanina lang po nagsimula mula. Opo, sir. Ayon sa Cordillera Regional Office ng DPWH, naihanda naman daw sa muling pag-uulan ang naturang landslide area. Basta hindi mo oversaturate, so far halos kung mahulog man, hindi kagaya noon na mabigla. Kumbaga, naka-slope na siya, so paunti-unti na mahulog yung mga lupa. Isang pagguhulang naman daw ang naitala sa Tabuk and Rile Road sa pagitan ng Mountain Province at Cagayan. Habang patuloy na kumikilos pahilaga ang bagyong Ineng ay nakakaranas na rin ng hangin at kuminsan ay malakas na pagbuhos ng ulan dito sa Baguio City. Hindi naman daw inaasahan yung direktang epekto ng bagyo sa lugar na ito. Pero ang pinaghahandaan daw ay yung posibleng dami ng ulan na dala naman ng habagat. Yung tinatawag natin na threshold, yung 150 mm na yun po yung sinusundan po natin, ay itong buhos ng ulan ngayon ay parang hindi pa siya nakakollect ng ganun na amount. So, kaya lang sabi nga natin, marami kasing dahilan yung o kaya factors na pwedeng mag-trigger ng tinatawag natin na landslide. As of 6 p.m. kanina, naka-blue alert na ang Benguet, habang red alert naman ang Baguio City, Apayao, Abra, Ifugao, Mountain Province at Kalinga. Kanina nagulat lang tayo kasi may hangin na malalakas na nararamdaman. Kaya tinatanong nila kung ito na ba yung epekto ng bagyo. Sabi naman ng Pag-asa, mayroon tayong mga local thunderstorm kasi. Okay, Ivan, katatanggap lang natin na impormasyon galing sa OCD as of 8 p.m. Galing dito sa DPWH sa Cordillera. May road closure na rin sa Abra, Kalinga Road. Hardly passable dahil daw doon sa mga slides, gayon yung mga landslides. Gayon din sa Balbalan, Pinokpok Road kung saan nagkaroon naman ng road collapse na may habang 10 metro. At kung makikita mo, Ivan, sa mga sandali ito ay lalo pa rin nakakaranas tayo ng pag lumakas ulit na buhos ng ulan. At gaya nga nabanggit natin, kasabay nito yung pag-ihip ng hangin na malamig dito sa Baguio City, Ivan. Cedric, ang nabanggit mo kanina, itinigil yung yung repair sa riprap, pero open to vehicular traffic ba itong Cannon Road? Yung bahaging yan, Ivan, sa Camp 7, papalapit na dito sa Baguio City, bukas yan sa mga motorista, although kumbaga one at a time, one lane lang yung nadadaanan. So yung mga paakyat maghihintay, bababa muna
kanina, yung mga construction, yung mga nakausap natin na trabahador, in-advise din sila ng DPWH na itigil na muna yung pagtatrabaho kasi of course, safety first. Hindi nila alam kung ano yung epekto ng ulan na nagaganap kanina. Sa ngayon ay wala pa ring abiso mula sa DPWH kung kailan ipagpapatuloy yung kalsada, yung repair na yan. Although sabi ng DPWH, ito raw ay napatibay na nila mula nung nagkaroon ng landslide kung saan dalawa nga yung namatay noong nakaraang buwan dahil kumbaga nagawa na daw nila to ng sloping section. Kaya matibay naman daw. Yun nga lang, inoobserbahan pa rin dahil sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin yung buhos ng malakas sa ulan, Ivan. Tama yun nabanggit mo, Cedric, safety first. Nataon pa naman na long weekend ngayon at baka marami tayong mga kababayan na gustong umakyat ng Baguio. Ano ang maipapayo mo kung saan sila dadaan? Is it safer to take, say, Marcos Highway o Nagilian Road? Ivan, yung pagkaganito mga situation, lagi ina-advise is kunin na lamang yung Marcos Highway kung rather than yung Cannon Road kasi alam naman natin na unpredictable yung mga ganyang landslide. Although yung isang team natin kanina, itong mga kasamahan natin na umakyat dito, kami kasi ginamit namin yung Cannon Road, so nakuna natin yung ginagawang construction doon. Yung mga kasamahan natin sa DMNG, kinuha nila yung Marcos Highway pero sabi nila mga bandang tanghali ito, nag-zero visibility rin. So siguro yung ang abiso natin sa mga akyat dito sa Baguio ay extra ingat anuman yung kukunin na kalsada, Ivan. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.